po agad natin, eto pong ating talakayan. So ngayon, kung makikita ninyo mga kababayan, putok na putok po etong balita na kung saan, eto pong si Secretary Bunoan ng DPWH is out na po sa departamento ng DPWH dahil nagbitaw po siya sa kanyang pwesto. Pero ako mga kababayan, sa totoo lang, tingin ko dito dito nagbitaw siguro sinibak to. Kasi mga kababayan, di ba naglabas pa siya ng video kahapon na kung saan ano yung sabi niya, hindi siya magre-resign, hindi siya alis sa kanyang pwesto mga kababayan dahil parang tinakbuhan na po niya yung kanyang pananagutan kung meron man. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, ang tingin ko kasi dito, ano to, binigyan lang ng graceful exit, ika nga, yung magandang exit mga kababayan, para hindi naman po sampal kay Bunoan yung pagkakawala niya sa kanyang pwesto. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, dito po sa nakita po nating balita galing po sa Abante, sabi po dito, breaking news, tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibitiw ni Department of Public Works and Highways, DPWH Secretary Manuel Bunoan, epektibo sa Setyembre 1, 2025. Inihayag na Malacanang nitong linggo, Agosto 31, 2025. Samantala, si Transportation Secretary Vince Dizon ang itinalaga bilang bagong hepe ng DPWH na inatasang gumawa ng anti-corruption drive sa departamento mga kababayan. So ngayon kung titingnan nyo, wala na po sa kanyang posisyon itong si Secretary Bunoan. Ibig sabihin, pinakinggan ni PBBM yung panawagan ng sambayan ng Pilipino at yung lagi nating sinasabi dito na dapat mga kababayan, mag-resign na nga naman. Ang tagal-tagal na dyan sa pwesto na yan, hindi man lang niya nasugpo mga kababayan, yung mga katiwalian dyan, siya pa naman, yung secretary ng departamento ng DPWH. So ngayon mga kababayan, ito pa yung isa, baka sabihin ng iba, binabasa mo lang yan, wala naman talagang ganyang klase ng balita. Ito, yung isa pang resibo, play po natin. Ayan. Sabi dito sa Bilyonaryo News Channel, pagbibitaw ni Secretary Bunoan tinanggap ni Presidente Marcos Jr. Ayon po yan dito sa Bilyonaryo News Channel, eto play na po natin. Tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibitiw ni DPWH Secretary Manuel Bunoan na epektibo bukas September 1. Itinalaga si DOTR Secretary Vince Dizon bilang bagong DPWH Secretary. Pamumunuan niya ang malawakang pagsusuri at siguraduhing ang pondo ay gagamitin ng tama. Itinalaga rin si Attorney Giovanni Lopez bilang Acting DOTR Secretary upang masiguro ang tuloy-tuloy na serbisyo sa ahensya. Nagtatag naman ng Pangulo ng Independent Commission para imbestigahan ang mga anomalya sa flood control projects at palakasin ang pananagutan sa paggamit ng pondo. Samantala, malugod namang tinanggap ng Philippine Chamber of Commerce and Industry ang pagtatalaga kay Secretary Dizon bilang bagong kalihim ng DPWH. Saka mga kababayan, tandaan nyo, okay po itong si Secretary Vince Dizon dahil kung maaalala ninyo, di ba nagkaroon po ng matinding issue sa mga road range. And then kung matatandaan nyo rin, meron ding ilang mga opisyalis mga kababayan ng mga LTO ata yon na kung saan parang may hinaras na isang matanda mga kababayan na naka-motorcycle. And then nung mga panahon na yon na nag-viral yung mga video, talagang umaksyon po agad etong si Secretary Vince Dizon na dati pong taga-DOTR. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan kung ganong kabilis eto pong si Secretary Vince Dizon, ibig sabihin pagdating dito sa departamento ng DPWH, mas magiging epektibo po siya na secretary ng DPWH dahil nga kung nagawa niya mga kababayan na maisaayos ang departamento ng DOTR, ibig sabihin kaya din po niyang isaayos etong departamento ng DPWH. Bagamat talamak talaga ang korupsyon dyan, naniniwala pa rin ako dun sa kasabihan mga kababayan na hindi naman lahat ng nasa DPWH gumagawa din po ng anomalya. Pero maganda kasi dito, alam niyo yung pinakamaganda dito mga kababayan, yung panawagan ninyo na magbitaw na sa pwesto por delikadesa, etong si Secretary Bunoan mga kababayan, nangyari na. Ibig sabihin, mas nakikitaan natin na magiging mas maayos ngayon ang DPWH dahil nga ang nakaupo na dyan bilang sekretary ay walang iba kung hindi etong si Secretary Vince Dizon. Na alam natin
na may magagawa talaga at mabilis po talaga umaksyon. At yan din ang isang patunay mga kababayan, yung mga nagawa niya sa DOTR kung paano po niya na isaayos yon, possible, kung paano niya napagandaan DOTR, mas lalo pa niya mapapaganda etong DPWH. Dahil nga naman, hindi angkop kasi sa isang sekretary na wala kang alam sa ginagawa ng mga nasa ilalim mo. Imposible naman na wala kang alam sa ginagawa ng mga nasa ilalim mo. Pero para sa akin kasi mga kababayan, hindi porket nag-resign or umalis sa pwesto etong si Secretary Bunoan, hindi na po siya mapapasama sa mga investigasyon. Ngayong wala na po siya sa pwesto, dapat po talaga mga kababayan sa totoo lang, maisama po siya sa investigasyon dahil unang-una, siya nga ang sekretary ng DPWH nung mga panahon na talagang nangyayari yung mga matitinding korupsyon dyan sa flood control project. At kapag ka tinatanong siya, lagi niyang sinasabi na wala siyang alam. Sekretary ka nga ng DPWH. Imposible naman na wala kang alam patungkol sa ginagawa ng mga nasa sa ilalim mo. So ngayon, ang maganda dito mga kababayan, since nawala na siya sa pwesto, mas madali na maimbestigahan etong si Secretary Bunoan, kaugnay ng mga ugnayan niya diyan mga kababayan sa mga anomalyang flood control diyan na nangyari diyan po sa kanyang pamumuno sa DPWH. Anyway, ituloy pa natin. Ayon sa PCCI, kilala si Dizon bilang isang mabilis at epektibong tagapagpatupad ng mga proyekto. Sa maikling panahon niya sa DOTR, matagumpay niyang naisulong ang mga proyekto sa Paliparan, Riles at pati na ang Metro Manila Subway. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, inaasahan na magkakaroon ng kredibilidad ang audit sa mga nakaraang flood control projects. Diba, kaya nga pit na pit mga kababayan sa DPWH etong si Secretary Vince Dizon kasi grabe yung nagawa nito sa DOTR. Sobrang bilis niyang gumalaw, mabilis magpatupad ng mga alituntunin, especially dyan po sa DOTR. And then yung mga proyekto mga kababayan, mabilis po niya na nai-implement ng maayos nung siya po ang secretary ng DOTR. Sa madalit salita, napaganda niya na isaayos po niya etong departamento ng DOTR. So ngayon kung titingnan nyo, naniniwala din naman ako na maisasaayos din ni Secretary Vince Dizon eto namang departamento ng DPWH dahil alam naman po natin mga kababayan sa totoo lang na kung gaano kabilis etong si Secretary Vince Dizon, diyan po mga kababayan sa DOTR, naniniwala ako na etong problema na iniwanan ni Secretary Bunoan at nung ibang mga sekretarya at yung ibang mga naging sekretarya ng DPWH, naniniwala ako na maisasaayos po yan ni Secretary Vince Dizon. Kasi nga, nakita na natin at nasaksihan na po natin yung paraan ng kanyang pagtatrabaho. Sobrang bilis gumalaw. Ano po? So kayo, mga kababayan, anong pananaw ninyo hingil po dito? Naniniwala ba kayo na ito si Secretary Vince Dizon ay pit na pit mga kababayan bilang bagong sekretary ng DPWH? Dahil naniniwala rin ba kayo na kung gaano kabilis itong si Secretary Vince Dizon dyan sa DOTR nung siya ang namumuno dyan, mas magagawa niya pa na maisaayos etong DPWH. So ngayon, comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo hingil po sa balitang yan. At ngayon, punta naman po tayo dito naman po mga kababayan sa isa pang balita na nakita po natin na kung saan eto daw pong si Senator Rodante Marcoleta binanata ng kanyang mga kapwa senador at mga broadcaster sa flood control project mga kababayan patungkol po doon sa maanomalya ng mga flood control project. So ngayon pakinggan po natin na ito nakita nating balita galing po sa Billionario News Channel, kine-credit po natin sa kanila yan. Hindi po yan natin, gagawan lamang po natin ng reaction video. So i-play na po natin mga kababayan. Binanata ni Senador Rodante Marcoleta ang dalawang kapwa nito senador hinggil sa usapin ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Binira rin ng senador. Ay, Ma'am Eileen Trenon, may galab shoutout po ha. Alam niyo mga kababayan, ito yung problema kay Senator Rodante Marcoleta. Kapag ka nasasapawan siya, ganyan yung mga nagiging reaction po niya. Inuupakan niya, binabanatan niya yung mga tao mga kababayan sa totoo lang na di umano nakakasapaw po sa kanya. Tulad na lamang ni Senator Ping Lacson, tulad na lamang ni Senator Kiko Pangilinan, ni Ben Tulfo na pinuna lang naman yung Senate Blue Ribbon Committee niya. Diba? Kaya kung tutusin talaga mga kababayan, ito yung sinasabi ko, kahit do sa Big B, sa The Big B na programa namin tuwing Sabado, sinasabi ko na dapat hindi siya hindi sila nagpa-public servant kapag ka masyado po silang balat sibuyas. Kasi unang-una pag public servant ka, pag politiko ka,
dapat marunong kang tumanggap ng kritisismo galing po sa iba. Hindi pwedeng palapatul ka, hindi pwede na masyado kang pikon. Kasi kapag ka masyado kang pikon, parang ang dating kasi mga kababayan, kada mababatikos ka, iiyakan mo lang yan at gagantihan mo yung mga bumatikos sa'yo. So parang ganon, ang nangyayari dito po kay Senator Dante Marcoleta. Anyway, tuloy pa natin. Ang ilang broadcaster na tila minamaliit ang ginagawang investigasyon ng Kongreso. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannah T. Tila nabastusan si Senador Rodante Marcoleta sa panawagang bumuo ng isang independent investigative body para tutukan ang anomalya sa flood control projects. Sa isang panayam, sinabi ni Marcoleta na ayaw niyang iniinsulto siya at dapat magpakitang gilas umano si Senator Kiko Pangilinan kung gusto siyang palitan. Una na kasing sinuportahan ni Pangilinan ang Hindi, alam nyo kasi sa totoo lang mga kababayan, ito napag-usapan din naman namin ito doon sa The Big B. Ngayon, ang pananaw kasi namin dito, tama naman talaga na magkaroon or mag-conduct mga kababayan or bumuo ng isang independent body na mag-iimbestiga talaga dito sa issue ng flood control project. Hindi pwede na galing sa departamento ng DPWH, hindi pwede mga kababayan na galing sa Senate o kaya sa Congress yung investigasyon kung hindi dapat sa isang independent body na hindi kayang kontrolin ng kahit na sino man pong politiko. Yan ang pinakamaganda mga kababayan na dapat talaga magkaroon. Kaya nga sa totoo lang, kung magkakaroon sana tayo ng Philippine Anti-Corruption Commission, mas magiging maganda din po. Tapos sa magiging chairman pa noon ay si General Torre, di lalo na sobrang ganda mga kababayan. So ngayon, dapat po talaga magkaroon ng independent body na mag-iimbestiga dito sa flood control. Hindi pwede na manggagaling sa departamento ng DPWH o kaya sa Senate at saka sa Congress. Kasi saan ka ba naman nagkatala na ang nag-iimbestiga sila yung inaakusahan? Hindi naman po pwedeng ganon. So ngayon, wala akong nakikitang masama doon po sa mungkahi ni Senator Kiko Pangilinan na dapat magkaroon ng independent body na mag-iimbestiga patungkol po dito sa issue ng mga flood control project. So ngayon, ituloy pa natin. Pagbuo ng isang independent body na tututok sa probe. Isinusulong niyang pangunahan ito ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson at dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. Ani Pangilinan, dapat ang susunod din na ombudsman susunod sa marching orders ni Pangulong Bongbong Marcos. Tama. At hahabuli ng mga sangkot sa anomalya. Babala ni Marcoleta, katakot-takot umano ang korupsyon sa ombudsman. At anya, kung kulay ang pag-uusapan, mababahiran. Hindi, sa totoo lang si Tito Sen po nagpanukala noon at sinuportahan naman ni Senator Kiko Pangilinan. Iyan po ito totoo dyan mga kababayan. Ang tingin ko kasi, nung una pa itong nung mga nakaraang buwan pa ito umiinit itong usapin na ito. Na kung saan nagmula po yan kay Tito Sen and then mga kababayan sinusuportahan ngayon ni Senator Kiko Pangilinan. Kaso nga lang ang problema napikon. Etong si Senator Dante Marcoleta dito po kay Senator Kiko Pangilinan kasi nga ipinaparamdam daw ni Senator Kiko Pangilinan na parang wala siyang kwenta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee kasi nga siya yung nag-iimbestiga dyan. At committee niya mga kababayan niya nagsasagawa ng investigasyon dyan sa mga anomalyang flood control project. Kaso nga lang ang problema, paano mararamdaman ng taong bayan na may mananagot dito, especially dyan po sa ginagawang investigasyon ni Senator Dante Marcoleta, kung hindi na natatanong or kung hindi mga kababayan na iimbitahan yung mga senator na dapat po matanong patungkol sa issue ng flood control project na di umano'y may kinalaman. Ano po sa mga insertion at iba pa. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Ng dilaw ang investigasyon. Matatanda ang naglingkod sa termino ni dating Pangulong Noynoy Aquino, sina Singson at Carpio Morales. Reaksyon ni Pangilinan, tila barking at the wrong tree ang kapwa senador. Hindi rin niya pipigilan si Senador Marcoleta at hindi rin daw sila pwedeng pigilan. Hindi lang si Pangilinan ang binweltahan ni Marcoleta. Kasunod ng first Senate hearing ng Blue Ribbon Committee, maging ang bombshell privilege speech ni Senator Ping Lacson, pinatutsadahan. Ani Marcoleta, mukhang nagpapasikat umano ang senador. Agarang sagot ni Lacson, ayaw niya ng away. Pero handa siyang gawin ito kung aawayin sila ni Marcoleta. Paglilinaw ni Lacson, hindi naman nila minamaliit ang komite.
Isang broadcaster pa ang binanata ni Marcoleta na nagsabi na naglolokohan lang sa Kongreso na nagpahayag ng galit sa DPWH pero hindi naman hinaharap ang umano'y partisipasyon ng mga mambabata sa korupsyon. Tama! Hindi ito pinangalanan ni Marcoleta pero hula ng netizens, si veteran broadcast journalist Karen Davila ito. Kahit ang broadcaster na si Ben Tulfo, kinontra rin ni Marcoleta. Sa isang programa, binanata ni Tulfo ang Senate probe bilang pang-political theater lang umano ng mga senador. Mabilis ang... Hindi, sabi pa nga ni Tulfo, pa lang daw itong hearing ni Senator Dante Marcoleta sa Blue Ribbon Committee. Siyempre mga kababayan, kung ikaw nga naman makakarinig doon, iiyak ka eh. Kaya hindi na rin ako nagtataka kung bakit masyadong umiiyak ngayon etong si Senator Dante Marcoleta. Kasi nga naman mga kababayan, ikaw ba naman, sabihan na yung hearing na isinasagawa mo, parang pa-epal ka lang doon. Ang sagot ni Marcoleta. Kung usapang pagpapaepal umano, hindi siya ito at mandato ng Blue Ribbon ang pagtutok sa mga anomalya ng flood control. Baka mga kapatid ito ni Ben na sina Senador Raffy at Erwin na miyembro ng kanyang komite. May ikalawang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee sa September 1. Para sa Agenda Weekend, Hannah. Ngayon mga kababayan, siguro baka magtaka kayo, ano ba yung naging banat ni Senator Dante Marcoleta? Eto, pakinggan natin mga kababayan. Dito po sa kanyang programa, dito sa Net 25, na kung saan mga kababayan talagang pinag-uuupakan ni Senator Dante Marcoleta yung mga senator na nakasapaw po sa kanya. Kasi yan po yung tingin ko dyan. Yan po ay personal na opinion ko. Siguro kaya nagkakaganito itong si Senator Dante Marcoleta kasi hindi po niya matanggap na siya po ay nasasapawan ng kanyang mga kasamahang senador. Ano po, so ito i-play po natin. Lagi nyo kasing sinasabi yan, kaya ang daming naiinggit eh. Inggit na sila. Sen, wala tayong magagawa. Ganun talaga eh. Oo nga, pero dapat walang ganun eh, ano? Hindi, Sen, kayo sa inyo po, wala yun. Pero sa amin ni Nelson, kailangan namin sabihin yun, Sen. Alam naman namin yung pagiging humble, nasa sa inyo po yun. Pero alam mo, totoo yan dyan eh. Yung halimbawa, bagong opening ng klase. Oo. Tapos yung bago mong classmate ay ang galing mag-recite. Oo. Pag tinawag ng teacher, may sagot ka agad. Oo. Tapos pagka hinanapan ng assignment, may assignment, kinaingitan talaga yan eh. Totoo po. Nangyari sa akin yan nung... Ikaw ang kinaingitan. Bagong transfer ako eh. Uh-huh. Kasi nasanay ako ng ganung trabaho. Uh-huh. Kaya hindi natin may alis sa bagong pasok na senador. Doon sa iba kasi, kaya kayo nababanata ni Senator Dante Marcoleta kasi kinaiinggatan nyo daw siya. Wag daw kasi kayo mainggit sa kanya para hindi kayo inuupakan ni Senator Dante Marcoleta. Anyway, tuloy pa natin. Sa Senado. Na-intimidate siguro sila sa Nelson. Maring may ganon. Kasi yung magkakaklase, magkakakilala na sila. Totoo po. Bigla nga yung may dumating na bago, transfer eh. Yan. Aba kung Kung iisipin nyo may laman talaga itong sinasabi ni Senator Dante Marcoleta. Kasi parang ang tinutukoy niya, siya yung transferee doon sa Senate, mga kababayan. Totoo naman nga. Kasi galing siya ng Congress eh. And then nanalo siya bilang senator. And then parang ang dating, transferee siya, mga kababayan, doon sa Senate. Ngayon, parang pinapalabas nila dito na kinaiinggitan siya ng mga kasamahan niyang senator. Parang ganun, mga kababayan, kung lalawakan nyo lang yung pag-a-analyze nyo, mga kababayan, dito sa sinasabing ito ni Senator Dante Marcoleta. Anyway, tuloy pa natin. mag-recite talagang akala mo minemorize niya yung buong chapter eh. Yun. Ay, ma-unsettle lahat ang mga klase mo ron. Totoo po. Magkakaroon na ng inggitan dyan. Ayan, at kung ano-ano ng intriga. Ang tawag sa iba niyan, para niya nabulabog ang tubuhan. Sa probinsya naman, nabulabog niya pala isdaan namin. Parang ganun po ang tawag dyan. Parang nag-iba-ihip ng hangin. Ganun po. Pero yung mga kababayan naman natin, kilala naman nila tayo dyan. Wala naman tayong mga objectives na halimbawa magpasikat tayo. Nagkataon lang na nagkaroon tayo ng mandato dyan. Kailangan nating isagawa sa katuparan, tuparin, itaguyod kung anong inihingi ng mandato natin. At yan naman po ay hindi na bago eh. Ginawa nyo na yan. Nakita na ng publiko yan nung kayo ay nandun pa sa House of Representatives. Sen. At doon, Sen, kinaingitan din po kayo doon. At alam nyo naman, ang nangyari. Hindi ako kinaingitan. Kinasuklaman ako ron. Halos mo yun. Lalong-lalo na. Siyempre, yung nakikinabang doon sa network na napasara. Totoo po kayo. Talagang halos maglupasay sila sa kaka-atake. Kaya kahit anong gawin mong paliwanag, samantalang yung karamihan na sa kababayan natin, halos naliliwanagan nila. Opo, naunawaan. Sila, napagkamalan silang, masasabi mong nag-aral. Kung makapag-Ingles akala mo. Wait, sabi dito ni Ay Malayko,
wala bang election donor si Macolette? Sa ngayon wala pa. Pero gaya nga ng sabi ko, masisipag mag-research yung mga kababayan Pilipino natin. Di na rin ako magtataka kung may lalabas dyan sa isang araw. Mas mahusay pa sa mga Totoo Amerikano, naman po. di ba? Pero ngayon hindi nila matanggap ang katotohanan sa likod ng pangyayari na yon. Yan. Kaya makikita mo naman kung sino-sino sila. Hanggang ngayon nga po, may kim-kim pa rin nagalit sa inyo. Matakin nyo ng panahon na yun. Tinawag kayong crush ng bayan. Di ba? Yung, pagka pinapakilala kayo dati ni yung chairman ng komite, di ba si Chairman Alvarado yata yun? Tapos tinawag din kayong rockstar doon. Ganun talaga, Sen. Pero pagka sila, paano nalo yun? Yun ang masakit na katotohanan. Ngayon parang nadadagdagan pa yung ganon. Ano? At ngayon po, ituloy na natin, Sen. Yaman din lamang tinuloy nyo na po. Sinimulan nyo na yung bagay na yan. Ngayon, kayo po ay nag-iimbestigat. Nakaunang araw na sa Blue Ribbon at mayroon po motu proprio investigation. Dapat yan ang tamang wording siya ni nakaunang araw pa lang. Nakaunang araw pa lang. Kasi dami na agad. Mukhang nabulabog na agad ang tubuhan. Mukhang nabulabog na pala isdaan, Sen. Hindi dapat yung nakaunang araw. Yung parang nanlamang tayo pag nakauna. No. Unang araw pa lang. Yan, simula pa lang simple yun eh. Isang araw pa lang eh. Sa ganung kalawak na problema ang kinakaharap ng ating bansa, isang araw pa lang eh. Laying the predicate pa lang. Ika nga, sabi niyo, Sen. Biglang kung ano-ano na yung... Bakit sabi nung isang broadcaster, di ba, ilalaki yung palaging kahit na hating gabi nakasalamin na pang-araw. Kang mga gumagawa dyan. Puro pasikat yan. Puro pasiklab yung mga yan. Puro epal. Tinutukoy dito ni Senator Dante Marcoleta si Ben Tulfo. Kasi nga naman mga kababayan, wait lang pakita ko sa inyo. Meron kasing naging video, etong si Ben Tulfo na sinasabing pa-epal lang daw. Epal. Inaantay ng taong bayan. Simple lang. Yan. Imbestiga. Puro pa epal. Inaantay ng taong bayan ang gagawing investigasyon. Ngayon, dito sa isyong ito. Pero alam nyo, may pangungutya. May pambubuysit. May halong inis. Nakikita nila. Simple lang. Imbestiga. Puro pa epal. Inaantay ng taong bayan ang gagawing investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Alam ko naman, ipapatawag nila isa-isa. Well, meron silang power to subpoena. Ang tanong, sino bang mas makapangyarihan pagdating sa pag-iimbestiga? Sino pa? Ang ombudsman. Anong trabaho ng Senado? Alam nyo na, mag-imbestiga. Karamihan sa kanila, pa-epal. Forma. Kunyari, maraming nalalaman. Grandstanding. Kuminsan, parang sila na ang nagiging storya. Sila na ang nagiging issue. Sila na ang center of attraction. Gusto nilang nakikita sila ng taong bayan. Saka aminin man nila o hindi mga kababayan, aminin man ni Senator Dante Marcoleta o hindi, kaya kasi siya nasasaktan dito kasi tinamaan siya. Kasi ang dating nga naman, hindi yung mismong issue ng flood control ang napapag-usapan kada magkakaroon ng hearing ang Blue Ribbon Committee. Sino ang malimit maano dyan mga kababayan, mapag-usapan? Si Marcoleta, tinira si ganito. Si Marcoleta, inupakan si ganito. Si DPWH Secretary Bunoan, nireltok ni Marcoleta. Yan kasi talaga mga kababayan sa totoo lang, yung malimit po mapag-usapan. Ngayon, sila yung nagiging bida nga naman. At laman ng istorya na saglip na yung atensyon ng taong bayan ay nakatutok mismo doon po sa flood control. Kaya tama rin naman, etong sinasabi dito ni Ben Tulfo. Hindi ko maintindihan kung bakit umiiyak dito si Senator Dante Marcoleta. Bakit? Dahil ba nareltok po kayo? Hindi, eto tanong lang naman. Diba? Kasi hindi mo iiyakan nito kung wala namang katotohanan. So ngayon, ituloy pa natin. O nga naman. Nakatutok yung mga media. Pero mga boss, ano ang magagawa ng Senate Blue Ribbon Committee maliban lang mag-imbestiga? Yan. I'm sure, subpoena. Gusto mong ilalagay kita muna dyan sa kulungan sa loob ng Senado? Gusto mong ma-contempt? Ayun lang.
Gusto ng mga tao yun. May kinakagalitan, may nagsasalita, hindi pa tapos, eto na. May iba, kinakabahan, dinuduro. Ay, yung iba, natataranta. Habang natataranta, ginaganahan yung nag-iimbestiga. O nga naman, sikat sila. Pero ang totoo niyan, kailangan ba to? Baka naman ang pinag-uusapan natin dito, epekto lang ng problema, nawawala ang dahilan ng problema na dapat doon nakatuon ang atensyon ng taong bayan at doon tingnan ng taong bayan ang dapat gawin. Hindi natin pwedeng solusyonan ang epekto ng problema. It is not what you know, it's what you can do with what you know and move forward. Kasi, kung tutusin, ang ombudsman talaga ang dapat. Tama. At hindi mga kababayan ang Senate at saka ang Congress. Kasi naman talagang totoo, kahit naman nung tinanong, etong si majority leader ng Congress mga kababayan na si Sandro Marcos, si Congressman Sandro Marcos, talagang sinabi niya, direct to the point, na dapat hindi ang Kamara nag-iimbestiga sa flood control project dahil nga naman hindi mo pwedeng imbestigahan yung sarili mo. Ngayon, doon din sa Senate, ganun din mga kababayan. So ngayon, sino ba talaga ang dapat nag-iimbestiga dyan? Natural, dapat po ombudsman. So ngayon mga kababayan, yan po yung naging tira ni Ben Tulfo mga kababayan dito po sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Rodante Marcoleta. Kaya ganito na lamang mga kababayan yung mga salitaan ni Congressman Rodante Marcoleta, ni Senator Rodante Marcoleta. So ngayon, ituloy pa natin. Ano kaya gagawin mo sa mga ganitong klaseng tao dyan? Ano? Hindi, ako naman ako sa tingin ko mukhang hindi kayo ang pinatutungkulan noon, kundi siguro ay baka ibang miyembro ng Blue Ribbon. Kasi kung kayo po ang nandun mismo, solo kayo, malamang hindi magsasalita ng ganun po yun eh. Alam naman niya na yung committee, yung Blue Ribbon, yun ang talagang pinaka-major na committee na siya yung gaganap ng tungkulin na yun. Kapag nagpasaring ka ng ganun, dala mo na lahat. Totoo po. Pero kung sasabihin niya, yung nagpasikat, nag-epal, palagay ko, hindi ako yun. Tama po. Ako nagtatanong lang ako ng mga tanong na talagang very basic lang. Totoo. Eto kasi yung tanong naman namin. Kung alam niyo naman po pala sa sarili niyo na hindi po pala kayo yon, bakit po kayo tinatamaan? Bakit po kailangan niyo pa na pag-usapan sa inyong programa etong si Ben Tulfo, mga kababayan, si Sir Ben Tulfo, kung hindi naman pala kayo? Alam niyo sa sarili niyo hindi kayo yung pinapatamaan. So ibig sabihin kaya niyo po siya pinag-uusapan diyan kasi tinamaan kayo kahit hindi kayo pinapatamaan.